Maynila eh. Ermita, Maynila. May Divisoria, may Baclaran, may Caravan pa. Sa Maynila. Lahat naman doon mura eh. Lipat kaya kayo ng Caravan sa ibang lugar kasi may Baclaran at saka Divisoria sa Maynila eh. Quezon City, punta kayo. Dangkay Kamuning. Okay, balikan natin ang mga balita sa mga ito. Narito na ang Ronda Report. Isang lalaki po natagpong patay at puro saksak sa GMA Kamuning MRT Station kanina madaling araw. Yan ang Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia. Igan, isang dugoang lalaki ang natagpuang nakabulagta sa may bangketa ng northbound side ng EDSA Kamuning MRT Station sa Quezon City kaninang pasado alauna ng madaling araw. May dalawang malalalim na saksak sa dibdib itong hindi pa nakikilalang lalaking ito at hinihinala ng mga otoridad na ito yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Walang nakuhang pagkakakilanlan sa biktimang yan at tinatayang nasa 22 to 25 years old siya. At ang palatandaan lang na nakita sa kanya ay ang isang tattoo ng bulaklak sa may kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Kwento nung vendor na si Rocky Matindo na nakakita sa insidente, pinagnakawan daw at sinaksak ng dalawang lalaki. Yung biktima, nakita raw niyang inagawan ito ng isang malaking plastic bag sa katumakbo yung dalawang lalaki sa may timog area. Yun namang biktima, Igan, ay tumakbo raw papalayo rin, kaya lang mayroon na raw pala itong dalawang tama sa dibdib. At sinubukan pang humingi ng tulong pero binawian din ng buhay. Ngayon, Igan, nagbababala yung mga otoridad na mag-ingat lalo ngayong panahon ng pasukan dahil maglilipanan na naman daw itong mga masasamang loob na ito at nakikita nga nila motibo sa krimen na ito ay pagnanakaw dahil walang gamit ni isa na nakita doon sa biktima. Samantala, patuloy namang tinutugis ng mga pulis yung suspect. At yan ang aking Ronda Report mula sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. Sa ibang balita, niyanig po ng lindol ang lalawigan ng Antique kahapon. Base po sa ulat ng PVOX, magnitude 5 ang lakas ng naitalang pagyanig. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 5 kilometro sa hilagang kanluran ng San Jose de Buenavista, Antique. Intensity 4 ang naramdaman sa bayan ng Sibalong sa Antique, habang intensity 3 naman sa mga bayan ng San Jose, Patnongon at Hamtic. Intensity 3 ang naramdaman naman sa Iloilo City. Wala namang naiulat na nasirang ari-arian sa nangyaring pagyanig, pero ayon sa PVOX, asahan pa raw ang mga aftershock sa mga apektadong lugar. Samantala, kaninang pasado alauna naman ang madaling araw, niyanig ng magnitude 3.4 na lindol ang Zambales. Naitala ang epicenter ng lindol, 80 kilometro sa hilagang kanluran ng Iba, Zambales. Tectonic po ang origin ng pagyanig, ngunit wala namang naitalang nasirang ari-arian dahil sa lindol at wala ring inaasahang aftershocks. Sa ibang balita naman, jackpot prize sa 655 Grand Lotto. Naku, palaki ho ng palaki. At dahil noong Sabado nga, wala pa rin nakachamba sa lumabas na kombinasyon na 1, 22, 27, 49, 41 at 43. Walang kinalaman sa buhay ko talaga. Mas lalong lalaki ho ang papremyo sa Lotto Draw mamayang gabi na yan, ha? Ang pinakahuling jackpot prize ay umabot na po sa mahigit 317 million pesos. Numero 143. Ilang number dyan. Kahit 4 na numero lang. Pwede na. Walang kinalaman sa Kailan uli? buhay Mamaya? natin. Mamaya uli, ano? Mamaya meron ulit. Tapos susunod Wednesday naman. Traffic na Hanggang naman. magkano kaya yan, no? Aabot? Mamaya, mga 300. Hanggat hindi ko natatamaan. Ayan. Lalaki yan. Sana madami-dami naman nananalo. Kahit dalawa, tatlo. Gayahin mo yung numero ko para Parang maghati-hati. maghati-hati tayo. Sa Balato na lang. Balato. Sa Ilocos Sur naman, ipinroklaman ng COMELEC si Vigan City Mayor Ryan Singson bilang bagong First District Representative ng Ilocos Sur sa ginanap na special elections doon noong Sabado. Tinalo niya ang katunggaling si Attorney Bertrand Baterina sa isang landslide victory. Si Ryan, ang nakababatang kapatid ni Ronald Singson, ang nagbitiw na kongresista ng nasabing distrito na nakakulong ngayon sa Hong Kong dahil sa kasong droga. Ayon sa rules of succession, ang number 1 city councilor noong nakaraang eleksyon na si Lourdes Bakiran ang papalit kay Ryan Singson bilang vice mayor ng Vigan City. Sa tala ng GMA News Research, may higit 10 ang mga Singson ang nakaluklok sa pwesto sa pangunguna ni Governor Luis Chavit Singson. Ang political clan ng mga Singson ay tinuturing na isa sa biggest winners noong eleksyon 2010. Parang nanalo rin sa loto eh. Ang dami, no? Sila-sila lang. Sila rin. Natutuwa naman yung mga botante. Oo, kasi di mo May nanalo. ginagawa. Hindi natin
Kaya lang, Binoto eh. kay Ryan, huwag ka munang umalis ng Pilipinas. Baka ikaw di ba, mapolitika rin. Okay, samantala sa iba pang mga mahalaga impormasyon, narito na sina Edo, Susie at Lynn. Good morning! Good morning! Good morning, good morning. Hi, good morning. Good morning ulit, Igan. Samantala, hindi pa rin natatagpuan ang dalawang Pinoy na nawawala matapos tumaman ng isang dabuhalang tornado sa Joplin, Missouri. Ayon sa text message ni DFA spokesman Ed Malaya, naghihintay pa daw sila ng report mula sa Philippine Consulate General sa Chicago, USA. Samantala, palaki pa rin ang palaki ang death toll mula sa Joplin tornado. Sa tala ng mga otoridad doon, 7 pa ang nadagdag sa listahan, kaya umabot na ang bilang ng mga nasawi sa 139. Umabot naman sa 900 ang mga sugatan sa insidente. Ito na ang pinakamalakas na tornado na tumama sa Amerika mula noong 1947. At pinakamalakas pala sa buong Amerika. I thought Buong just in that Amerika, area. hindi lang pala sa Missouri. There's no way out. Yung lakas nung tumama sa kanila, parang I can't even imagine kung saan ka pwede tumakbo. Kaya dapat talaga meron magtago. sila usually Ay, sa ilalim. Sa ilalim. Kaya sinasabi nga, kung yung tornado nga, nahihirapan silang magkaroon ng mga advance notice ang mga That's right. taong bayan. Yung mga bagyo pa dito sa atin, di ba, napaka-limited ng oras. That's right. Well, kaya nga siya weather talaga, unpredictable. Matapos natin makaligtas mula sa bagsik ng bagyong Chedeng, na nalakasan naman sa southern Japan si Chedeng na may international name na Songda sa Kagoshima Prefecture. Di bababa sa 58 ang bilang ng mga sugatan at libo-libo naman ang nawala ng kuryente at napinsala ang mga kabahayan. Sinalanta rin ni Chedeng ang siyudad ng Tokyo na nagdulot ng travel disruptions doon. Nagabala naman ng Meteorological Agency ng Japan ukol sa landslides na maaaring idulot ng malakas na pagbuhos ng ulan doon. Ang lakas ng hangin na taglay ni Chedeng sa Japan umabot sa 160 kilometers per hour. And to think they haven't recovered yet, no? That's Not right. fully. Pero actually, dun sa Japan, maganda rin yung kanilang weather service Yes. dyan, no? Actually, whenever we're there, papansin na namin ni Paolo yung mga tao, bakit sila may dalang payong? Alam Bakit? nila, yes. Uulan. Alam talaga nila kung kailan. At samantala, back in the Philippines, nagpasok laban naman ang homeless team Philippines at Pusakal sa isang football match sa loob mismo ng New Bilibid Prison compound. Unang nakapunto sa Pusakal, pero agad naman nakatabla ang homeless team Philippines. Sa uli, panalo pa rin sa score na 4-1 ang homeless team Philippines. Pero hindi na mahalaga kung sinong nanalo dahil sa naging magandang samahan ng dalawang koponan. Malaking bagay na rin daw para sa Pusakals ang ganito exposure, lalo't bihira silang makapaglaro sa malawak na football field kahit pa nasa compound lang ito mismo ng NBP. Mas naghigpit daw kasi ngayon sa pagbibigay ng permit matapos ang kontrobersyang kinasangkutan ng NBP at ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Ngunit disiplinado at hindi rin daw inaabuso ng mga Pusakals ang panandaliang kalayaan at sinisiguro naman ng NBP na may sapat na escort ang medium security inmates. Medyo lang kawawa, no? Pati mga inosenteng bagay. May napakaganda ng ginagawa ng Pusakals, kaya lang nadadamay minsan tulad ng nangyari dahil sa mga nangyari katulad kay Governor Leviste. Well, naging mainit naman ang pagtanggap ng mga Cebuano sa pagpunta ng Ascals Philippine Football Team sa Mandawi City. Sa hiyaon at tilian ng dumayong Ascals fans, aakalain mo na sasabak na sa laban ang Philippine team. Ngunit ang kanilang goal doon ay magsagawa ng isang football clinic. Kabilang sa makalahok ang grupong Little Ascals na edad 13 pababa at nakatakdang sumali sa isang international festival. Sila na ang naging personal trainer ng mga batang ito na iniidolo raw ang Team Ascals. Happy naman ang Ascals sa suporta ng mga Cebuano sa larong football at inspirasyon daw sila ng grupo. Sa Hunyo, makakalaban ng Ascals ang Sri Lanka team para sa isang World Cup qualifier match. Hey, good luck, Good luck. Ascals. Sa mga Good girls, luck. naka-short shorts lahat. You know? Umaasang magpa-picture. Pero ang galing, ang ganda ng goal ng Ascals na just para mapalawak nila yung kaalaman ng tao tungkol sa football. That's great. Samantala, naging kakaiba naman ang ginawang sagala ng MMDA sa Sagalahan para sa Kalikasan. Kagabi ng mga alkalde ng Metro Manila ang rumampa bilang escort sa mga nagagandahang dalaga. Kabilang dito sina Manila Mayor Alfredo Lim, Navotas Mayor John Ray Tiangco at MMDA Chairman Francis Tolentino. At nag-ala Reyna Emperatriz at Reyna Elena naman, sinataging Mayor Lani Cayetano at MMDA General Manager Corazon Jimenez. Dumalo din sa dating Metro Manila Council Chairman at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Di lang daw ito para ipagmalaki ang ganda at kisig ng lahing Pilipino, kundi para palawakin din ang kaalaman nating mga Pinoy sa pag-aalaga sa kalikasan. Isa sa mga sinusulong ng MMDA ang pagpapatupad ng Republic 92